Mayroon ka bang pangarap na gustong tuparin? Kurso na nais tapusin? Negosyo na gustong pasukin? O kaya naman talentong nais palawakin? Ganito po ang dapat ninyong gawin. Attorney G, paano ba ang tamang pakikipagsapalaran? Una, fix your time management. Kailangan mo munang alamin sa sarili mo kung ano ba talaga ang mga oras o mga araw na kaya mong isakripisyo. Kung single po kayo, kaya nyo bang maglaan ng 2 hanggang 4 na oras kada araw pagkatapos ng inyong pag-aaral o trabaho para po sa inyong pangarap o proyekto? O kaya mo bang isakripisyo ang weekends mo para dito? O kung pamilyado na po kayong tao, kaya po bang magsakripisyo ng partner ninyo na siya muna ang maghahanap buhay habang tinutupad mo po ang mga pangarap ninyo? Napakahalaga po nito dahil kapag hindi pa po kayo handang isakripisyo ang oras ninyo, wala po kayo matutupad sa mga pangarap ninyo. Pangalawa, set measurable goals. Dapat po nasusukat ang tinatarget ninyo at hindi lang po puro pambobola ito sa sarili ninyo. Halimbawa, kung gusto nyo pong umunlad ang sinimulan nyong negosyo, hindi po sapat na sasabihin nyo lang sa sarili ninyo na gusto kong umangat ang negosyong ito. Mas epektibo po kung lalagyan nyo ito ng numero. Magkano ba ang gusto mong kitain sa isang taon, sa isang buwan, o sa isang linggo? Napakahalaga po ng mga numero sa targets ninyo dahil ito po ang magiging basihan ninyo sa sarili ninyo kung nagiging matagumpay po kayo o kinakailangan po bang baguhin ang diskarte ninyo o pagsikapan pa ninyo ito. At ang pangatlo, aim for daily small wins. Ang pagtutupad po sa mga pangarap ninyo ay hindi po nagdadaan sa santong paspasan ito. Dinadaan po sa araw-araw na pagtsatsaga ito. Daily small wins. Ika nga namin mga sanay na sa sistemang ganito. Ilista nyo lang po ang mga kailangan nyong gawin o tapusin sa bawat araw ninyo. At huwag po kayong titigil hanggat hindi nyo po natatapos ito. At magugulat na lang po kayo sa unti-unti nyong pagbabago. Matagal ko na pong ginagawa ang sistemang ito at naging susi po ito sa aking pag-asenso. Dahil po dito, kinaya ko po na magtrabaho ng full-time habang nag-aaral po sa gabi ng law. Ito rin po ang dahilan kung bakit matagal po akong nagsakripisyo sa trabaho habang nakatutok naman po si Mrs. sa aming mga binubuong negosyo. At kahit nga po magsa-social media ko, nagsimula lang po ito sa commitment ko sa sarili ko na maglalaan po ako ng 2 oras kada araw upang gumawa po ng mga posts at videos ko. Kaya sana maging epektibo rin po ito sa inyo. Chinel.